Kaya niyo po yan. Huwag po kayong susuko. Huwag po kayong susuko. Sa isang katagang iyon, tila nagyelo ang buong mansyon ng mga Elizalde. 4 na taon nang patay ang mga binti na sinukuan na ng doktor, ng propesor, at maging ng sariling pamilya. Ngunit sa dulo ng mga daliri ng mahirap na caregiver na si Maya, pumitik ito. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Nang araw na iyon, ang pasilyo ng ospital ay pinaghalong amoy ng malamig na pawis at Lysol. Ang rehabilitation ward kung saan nagtatrabaho si Maya ay hindi nawawalan ng ingay, ngunit bigla, isang mahinang ungol ang narinig mula sa kwarto ni Don Enrique Elizalde, isang tunog na sumingit sa siwang ng pinto. Parang may sariling isip, unang kumilos ang katawan ni Maya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang abnormal na nakabali ang mga binti ng Don sa ibabaw ng kama. Ang kanyang bukong-bukong ay pilipit at ang mga ugat sa likod ng kanyang kamay ay litaw na litaw. Ang ibang mga nurse ay natigilan. Hindi alam ang gagawin. Hala, ano yun? Inaatake na naman ba siya? Tatawagin ko si Minda. Ngunit si Don Enrique ay mukhang hirap ng huminga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang panga ay naninigas. Nanginginig man ang mga kamay. Mabilis na lumapit si Maya sa kama. Don Enrique, nakakaranas po kayo ng muscle spasm. Konting tiis lang po. Basang-basa na sa malamig na pawis ang mga palad ni Maya. Ngunit ginamit niya ang 2 kamay para hawakan ang tuhod at binti ng Don para iposisyon ito. Matigas na parang bato ang mga binti ng matanda. Ngunit sa sandaling iyon, isang napakahinang panginginig ang naramdaman ni Maya sa dulo ng kanyang mga daliri. Ito'y tila huling senyales ng isang buhay na kalamnan. Don Enrique, may reaksyon po kayo? Ayos lang po yan. Konti na lang. Nanginig ang mga labi ni Don Enrique at nawala ang kanyang pag-ungol kasabay ng pagdating ng isang resident doctor na sumisigaw. Anong ginagawa mo? Bakit mo hinahawakan ng pasyente? Caregiver ka lang. Sa lakas ng sigaw nito, napaurong si Maya na parang isang kriminal. Ngunit siya lamang ang tanging nakaramdam sa paggalaw ng binti ng Don. Sakto namang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Nakatayo roon ang pamangkin niyang si Marco Elizalde, nakasuot ng itim na coat. Ang mukha niya ay puno ng galit. Hindi man lang niya inalam ang sitwasyon at agad na sumigaw. Para lang sa kakarampot na bayad, basta-basta mo na lang hinahawakan ang tiyuhin ko? Nagyelo ang buong pasilyo. Uminit ang mga tainga ni Maya. Nagkaroon po kasi ng spasm si Don Enrique, kaya't ginawa ko lang po ang first bago pa matapos ni Maya ang sasabihin. Marahas na iwinaksi ni Marco ang kanyang kamay. Manahimik ka. Akala mo ba'y may karapatan ang isang tulad mo na hawakan ang isang miyembro ng pamilya namin? Isang nurse ang bumulong na parang may ipinagkakalat na tsismis. Dahil daw sa caregiver na, yan, kaya lalong lumala ang lagay ni Don Enrique. Walang sinumang nag-verify. Na para bang nagkasundo na, sabay-sabay silang lumingon sa iisang direksyon, hindi kay Maya, kundi sa ekspresyon ni Marco. Tanggal ka na. Simula ngayon, ang mga salita ni Marco ay parang isang hatol. Hindi namin kailangan ng isang caregiver na tulad mo. Sa pagbitaw ng mga salitang iyon, nanlamig ang mga daliri ni Maya. Napatingin siya kay Don Enrique na nakahiga sa kama. Kahit hirap huminga, ang mga mata nito ay malinaw na nakatutok sa kanya. Tila isang tingin na nagsasabing, alam ko ang nangyari. Ngunit walang sinuman ang nakabasa sa tinging iyon. Ipinatawag si Maya sa opisina ng hospital director. Ang ekspresyon nito sa kabilang ng mesa ay malamig, na tila nakapagdesisyon na, Miss De La Rosa, may formal na reklamong isinampa ang pamilya Elizalde. Nanginig ang mga labi ni Maya. Director, tinulungan ko lang po talaga si Don Enrique. Tama na. Napagdesisyonan na. Itinulak ng direktor ang ilang papeles. Simula ngayon, tanggal ka na. Ang separation pay mo ay sa susunod na buwan pa. Sandaling nanlabo ang paningin ni Maya. Susunod na buwan? Ngunit ang bayarin sa ospital ng kanyang ina
ay kailangan na sa linggong ito. Director, ano po ba talaga ang pagkakamali ko? Nagkaspasam po ang binti ni Don Enrique. Miss De La Rosa! Tumalas ang boses ng direktor. Kapag binangga natin ang mga Elizalde, buong ospital ang yayanigin nila. Tanggapin mo na lang. At saka, sa mansyon naman talaga nakatira si Don Enrique. Nagpunta lang siya ngayon para sa regular check-up. Walang masabi si Maya. Ang katotohanan ay hindi mahalaga. Sa mundong ito, ang salita ng makapangyarihan ang siyang nagiging katotohanan. Mabigat ang mga paa ni Maya paglabas ng ospital. Ang marka ng paghampas ni Marco sa kanyang pulso ay namumula pa rin. Nag-vibrate ang kanyang cellphone mula sa care home ng nanay niya. Miss Maya De La Rosa, 3 buwan na po kayong hindi nakakabayad sa bill ng nanay ninyo. Kung hindi po mababayaran sa loob ng 1 linggo, mapipilitan po kaming i-discharge siya. Sa pagbasa ng text, sandaling nanlabo ang paningin ni Maya. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa paninikip ng kanyang dibdib. Stage 3 Alzheimer's ang kanyang ina. Hindi na siya nakikilala, pati ang mukha ng sarili niyang anak ay kinalimutan na. Ngunit linggo-linggo pa ring bumibisita si Maya. Kapag hinahawakan niya ang kamay nito, kahit sandali ay kumakalma ito. Ngayon, ang inang iyon ay mapapalabas? Ang inang walang matutuluyan ay mapupunta sa kalye. Patuloy na bumabalik sa isip niya ang malamig na sinabi ni Marco. Akala mo ba'y may karapatan ng isang tulad mo na hawakan ang isang miyembro ng pamilya namin? Tulala si Maya na nakaupo sa isang bench sa likod ng ospital. Ang malamig na hangin ng Pebrero ay tumatagos sa kanyang leeg. Ngunit mas malamig pa ang mga salitang narinig niya. Para lang sa kakarampot na bayad? Basta-basta mo na lang hinahawakan ang tiyuhin ko? Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila may kumukurot sa pinakaloob-looban ng kanyang pagkatao. Bumuntong hininga si Maya at bumulong. Bakit palaging sa akin nangyayari to? Ngunit hindi siya maaaring umiyak. Wala siyang lugar na maiiyakan, walang balikat na masasandalan. Bigla, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Hello? Ang boses ni Maya ay tuyo at marupok. Isang boses ng babae sa katanghalang gulang ang narinig niya mula sa kabilang linya. Si Miss Maya, De La Rosa po ba ito? Opo. Sino po sila? Mula po ito sa isang pamilya sa Forbes Park. Ang aming amo po ay agarang nangangailangan ng isang stay-in caregiver. Sa unang mga salita pa lang, kinabahan na si Maya. Forbes Park. Stay in. Naramdaman niya agad ang panganib. Paumanhin po. Pero paano niyo po nakuha ang numero ko? Inirekomenda po kayo ng ospital. Ang amo po namin ay matagal ng pasyenteng may paralysis, kaya karamihan po ay umaalis agad. Ang ibig sabihin noon ay mahirap ang trabaho? Ngunit sa isip ni Maya, ang mga salitang i-discharge siya ang paulit-ulit na lumulutang. Kailangan po bang magsimula agad? Alam na ni Maya ang sagot. Bukas ng 8:00 ng umaga, pumunta po kayo sa mansyon sa Forbes Park. IT-text ko po ang address. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Maya na may nakatingin sa kanya mula sa dulo ng pasilyo. Paglingon niya, nakita niya ang resident doctor kanina. Nakahalukip-kip. Ano yan? Nakahanap ka na agad ng ibang maloloko. Sarkastiko nitong sabi. Mag-ingat ka. Kilala ang bahay na yan. Sa bilis, magpalit ng caregiver. Sa mga salitang iyon, bahagyang nanginig ang mga kamay ni Maya. Ngunit hindi niya pa alam noon na ang isang tawag na iyon ang siyang puputol sa lubid na pumipigil sa kanyang buhay at magdadala sa kanya sa isang mundong hindi niya inaasahan. Ang lugar na iyon ay ang mismong tahanan ni Don Enrique Elizalde, ang taong dahilan ng pagkatanggal niya sa trabaho. Dahan-dahang tumayo si Maya mula sa bench. Namamanhid ang kanyang mga binti. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal nakaupo. Ang tawag mula sa Forbes Park.
ang text message tungkol sa bayarin ng kanyang ina. Tatlong bagay na umiikot sa kanyang isipan. Sa mabibigat na hakbang, naglakad siya patungo sa kanyang boarding house. Kahit sa pagbaba ng hagdan ng MRT, patuloy ang panginginig ng kanyang mga kamay para lang sa kakarampot na bayad. Ang mga salita ni Marco ay nakabara pa rin sa kanyang tainga. Kakarampot na bayad? Ang kakarampot na iyon ang nagdudugtong sa buhay ng kanyang ina. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang kwarto, sumalubong sa kanya ang amoy ng amag. Isang kwartong halos kasinlaki lang ng aparador. Walang bintana, ito ang tanging espasyo ni Maya sa mundo. Pag-upo niya sa kama, bumuhos ang kanyang mga luha. Ngayong mag-isa na lang siya, lahat ng pinigilan niya ay lumabas, nanay. Dinukot ni Maya ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Ang kanyang ina, noong malakas pa ito, nakayakap sa kanya. 3 taon na ang nakalipas. Ang araw na biglang bumagsak ang kanyang ina. Sino ka? Hiya, nang unang beses siyang hindi nakilala ng sarili niyang ina, gumuho ang mundo ni Maya. Sabi ng doktor, vascular dementia. Mabilis daw ang paglala. Mas mabuting ilagay na lang sa isang care home. Ngunit ang bayarin sa care home ay 20,000 piso kada buwan. Kulang na kulang ang sahod ni Maya, kaya't pinasok niya ang pagiging caregiver. Bukod sa regular na trabaho sa ospital, rumaraket siya bilang private caregiver sa gabi at rehabilitation aid tuwing weekend. 4 na oras lang ang tulog niya araw-araw. Lahat ng kinikita niya ay napupunta sa bayarin ng ina. Siya, tinitipid ang sarili sa instant noodles sa boarding house, basta't ang ina niya ay nasa isang maayos na pasilidad. Patawarin mo ako, Nay. Niyakap ni Maya ang litrato sa kanyang dibdib. Ang lamig ng sahig ay gumapang sa kanyang likuran. 1 buwan na ang nakalipas nang tumawag ang kapatid niyang si Paulo. Ate, tulungan mo ako. Pinaghahanap ako ng mga pinagkakautangan ko. Laging ganoon si Paulo. Gagawa ng gulo at si Maya ang mag-aayos. Di ba caregiver ka? Malaki siguro. Kita mo. Pahiram muna ate. Tiningnan ni Maya ang laman ng kanyang wallet. 50 piso. Kailangan niyang pagtiyagaan iyon sa loob ng 1 linggo hanggang sa susunod na sahod. Paulo, gipit din ako ngayon. Ano ba yan ate? Pamilya tayo, di ba? Ibinaba ang telepono. Mula noon, hindi na nagparamdam si Paulo. Tumingin si Maya sa kisame. Ang mga mantsa ng tubig ay parang isang mapa. Bakit ako lang ang ganito? Bakit kailangan ko laging humingi ng tawad? Biglang may pumasok na text. Ang address mula sa pamilya sa Forbes Park. Forbes Park, Makati City. Mansyon ni Don Enrique Elizalde. Enrique Elizalde. Pamilyar ang pangalan. Teka, dali-dali siyang nag-search sa internet. At nang makita niya ang litrato, halos malagutan siya ng hininga. Ang matandang lalaki sa ospital kanina, ang mismong taong hinawakan niya ang binti. Paano nangyari to? Isang pagkakataon? O tadhana? Nanginginig na ibinaba ni Maya ang cellphone. Kung pupunta siya sa bahay na iyon, maaaring makita niya ulit si Marco. Ang mapanghamak na tingin, ang masasakit na salita, ngunit muling pumasok sa isip niya ang text tungkol sa bayarin ng ina. Kung hindi po mababayaran sa loob ng 1 linggo, mapipilitan po kaming i-discharge siya. Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Wala siyang pagpipilian. Ang pride, isa iyong luho. Ang maprotektahan ang kanyang ina, iyon lang ang tanging dahilan kung bakit siya lumalaban. 4:00 ng madaling araw, sumuko na si Maya sa pagtulog at bumangon. Inilagay niya ang iilang damit sa isang maliit na bag. Ang pinakamalinis niyang itim na blouse, isang kulay abo na cardigan na maluwag na ang leeg, at ang litrato ng kanyang ina. Iyon lang ang lahat ng meron siya. Paglabas niya ng boarding house, lumingon siya. Pati rito ay may utang na siya sa renta, pero hindi na mahalaga. Kung magiging stay-in siya, kailangan na rin niyang iwanan ang lugar na ito.
Sumakay siya sa unang biyahe ng tren. Kahit madaling araw, puno ito ng mga tao. Lahat ay nagmamadali. May patutunguhan. Isa si Maya sa kanila. Patungo sa isang lugar para mabuhay, para maprotektahan ang kanyang ina. Habang papalapit sa Makati, nagbago ang tanawin. Nawala ang matataas na gusali at napalitan ng malalawak na kalsada at malalaking bahay. Isang lugar para sa mayayaman. Isang lugar kung saan ang tulad ni Maya ay walang puwang. Nang makarating siya sa address sakay ng taxi, hindi makapaniwala si Maya. Isang dambuhalang gate. At sa likod nito ay isang mansyon na tila sa mga teleserye lang nakikita. Lumabas ang isang lalaki mula sa guardhouse, isang matandang guwardiya. Anong kailangan mo, Ineng? Ako po yung bagong stay-in caregiver. Ako po si Maya. Sinuri ng guwardiya si Maya mula ulo hanggang paa. May bahid ng pangmamaliit ang tingin nito. Caregiver? Hay! Kung sino-sino na lang ang pinapapasok ngayon. Narinig ni Maya ang bulong. Ngunit tiniis niya. Hindi siya maaaring umatras. Bumukas ang gate. Ang mabigat na pagbukas nito ay tila pagbubukas ng kanyang tadhana. Sa daan patungo sa mansyon, isang hardin na napakaganda ang pagkaalaga ang nakalatag. Kahit tag-init, luntian ang damo. May mga estatwa at isang fountain. Isang mundong malayong-malayo sa tinitirhan ni Maya. Nang tumayo siya sa harap ng pinto, nanginig ang kanyang kamay. Akmang pipindutin na niya ang doorbell nang bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa katanghalang gulang, nakasuot ng itim na suit. Mukhang siya ang mayordomo. Ikaw ba si Maya? Opo. Tuloy ka. Walang emosyon ang mukha ng mayordomo, ngunit hindi naman ito masama. Sa halip, tila may pagod sa kanyang mukha. Bilang paalala, hindi madali ang trabahong ito. Opo, ang huling caregiver dito, 3 araw lang tumagal. Yung bago sa kanya, 1 linggo. Kumabog ang dibdib ni Maya. Bakit po? Huminto sandali ang mayordomo at bumuntong hininga. Hindi madaling pakisamahan si Don Enrique. At, tumingin ito sa paligid, ang pamilya niya, lalo na sa mga salitang iyon, naalala ni Maya ang mukha ni Marco. Ang malamig na tingin, ang masasakit na salita. Ngunit nandito na siya. Wala na siyang babalikan. Kaya ko po. Susubukan ko po. Tiningnan siya ng mayordomo at tumango. Kung gayon, halika na. Hinihintay ka na ni Don Enrique. Habang naglalakad sa pasilyo, pakiramdam ni Maya ay nalulula siya. Matataas na kisame, mga chandelier, mga painting, sahig na gawa sa marmol. Lahat ay bago at mabigat sa kanyang pakiramdam. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang pinto. Ito ang kwarto ni Don Enrique. Bumukas ang pinto. At muli, halos mapigil ang hininga ni Maya. Nakahiga sa kama si Don Enrique Elizalde. Ang mismong lalaki na nakita niya sa ospital kahapon. Ang mga mata ng Don ay napako sa kanya. At isang napakaliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tila isang ekspresyon na nagsasabing, sa wakas, dumating ka na. Noon, napagtanto ni Maya. Hindi ito isang pagkakataon. Naalala siya ng Don at siya mismo ang nagpatawag sa kanya. At ito na ang simula na babago sa buong buhay niya. Kahit hindi niya pa ito lubos na nauunawaan. Sinamahan ng mayordomo na si Mang Nestor si Maya sa isang maliit na sala. Ang mabibigat na leather na sofa at marmol na mesa, pati na ang isang painting sa dingding, ay tila mas mahal pa sa isang taong upa niya sa boarding house. Maghintay ka rito. Nang makaalis si Mang Nestor, maingat na umupo si Maya sa dulo ng sofa. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya't ipinatong niya ito sa kanyang kandungan at mahigpit na hinawakan. Mga 10 minuto ang lumipas nang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok sina Marco at Leo Elizalde, ang parehong malamig na tingin na nakita niya sa ospital. Ang kapal din naman ng mukha mo. Unang nagsalita si Marco. Pinalayas ka na nga sa ospital kahapon. Nagawa mo pang pumunta rito. Humugot ng hininga si Maya at sumagot.
Formal po akong tinawagan para magtrabaho rito. At sino naman ang tumawag sa'yo? Si Mang Nestor po. Ngumisi si Marco. Isang hamak na mayordomo. Naglakas loob na magpasok ng tao nang wala ang permiso ko. Tumayo si Leo sa harap ni Maya. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Maya de la Rosa po. Edad? 32 po. Edukasyon? High school graduate po. Humalakhak si Marco. Kaya pala caregiver. Bobo sa eskwela ano? Namula ang mukha ni Maya, ngunit nagtimpi siya. Propesyon din po ang pagiging caregiver. May lisensya po ako. Lisensya? Sumingit si Leo. Anong silbi niyan? Ilang araw na training lang. Kahit sino kayang kunin yan. Patuloy ang pag-ulan ng masasakit na salita. Pamilya? Nasa isang care home po ang nanay ko. Ah, kaya pala desperada ka sa pera. Lalong nanlamig ang tingin ni Marco. Gagawin ang lahat para sa pambayad ng ospital? Anong tingin mo sa amin, tanga? Hindi po ganoon. Ano? Pumasok ka sa mansyon ng mayayaman para makahanap ng grasya? Kinuyom ni Maya ang kanyang kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Narito po ako para magtrabaho at tumanggap ng karampatang sahod. Magtrabaho? Yang paglilinis ng dumi ng iba, trabaho ba yan? Nasaktan si Maya sa sinabi ni Leo. Hindi niya akalaing ganito sila kabastos. Magkano ang gusto mong sahod? Kahit minimum wage lang po. Minimum wage? Tumawa si Marco. Sayang lang. Mas mahal pa sa pagkain ng aso namin. Sa sandaling iyon, namuo ang luha sa mga mata ni Maya. Ngunit hindi siya maaaring umiyak. Kailangan niyang isipin ang kanyang ina. Biglang bumukas ang pinto. Anong ingay yan? Si Don Enrique, nakasakay sa wheelchair, pumasok sa silid. Siya mismo ang nagpapaikot ng mga gulong. Nagulat si Marco. Tito Enrique, bakit po kayo bumangon? Dapat nagpapahinga kayo sa kwarto. Kailangan ko ba ng permiso para lumabas sa sarili kong pamamahay? Kalmado ang boses ng Don, ngunit may bigat at awtoridad. Tiningnan niya si Maya. Ang tingin niya ay iba na sa kahapon. May init ito, Miss Maya. Po, Don Enrique. Kamusta ang unang araw mo rito? Sumagot si Maya ng tapat. Mahirap po. Pero susubukan ko pong kayanin. Bakit? Kailangan ko pong alagaan ang nanay ko. Tumango si Don Enrique. Nakita ko ang nangyari kahapon sa ospital. Iyon na nga po ang problema, tito. Sumingit si Marco. Hindi basta-basta, mariing sabi ni Don Enrique. Si Miss Maya lang ang tanging nakapansin na nagkakaroon ako ng spasm. Ang ibang nurse ay tulala lang. At tiningnan niya si Maya. May naramdaman ako. May kaunting lakas sa binti ko. Ngumisi si Leo. Tito, guni-guni niyo lang po yan. Sinabi na ng mga doktor na imposible. Anong alam ng mga doktor? Tumaas ang boses ng Don. 4 na taon na nila akong sinasabihang sumuko na lang. May ginawa ba silang paraan? Tahimik na nakikinig si Maya. Muling nagsalita ang Don. Miss Maya, isa lang ang itatanong ko sa'yo. Ano po iyon? Naniniwala ka bang makakalakad pa akong muli? Lahat ay nakatingin kay Maya. Ang magkapatid ay may mapanuyang tingin. Si Mang Nestor ay may pag-aalala. Walang pag-aalinlangan. Sumagot si Maya. Opo, naniniwala po ako. Bakit? Dahil nakita ko po kahapon. Malinaw pong nag-react ang binti ninyo. Senyales po iyon na buhay pa ang mga nerve ninyo. Nagbago ang ekspresyon ni Don Enrique. At higit sa lahat, dugtong ni Maya. Nakikita ko po sa mga mata ninyo ang determinasyon na hindi sumusuko. Ang isang taong tulad ninyo ay kayang gumawa ng milagro. Biglang tumahimik ang buong silid. Namula ang gilid ng mga mata ni Don Enrique. Mesa Maya, po, simulan mo na ang trabaho mo ngayon. Tito, sigaw ni Marco. Kalokohan po ito. Problema na nga ang dinala niya kahapon. Ako na ang nagdesisyon. Matigas ang boses ng Don. Ako ang may-ari ng bahay na ito.
Nakalimutan niyo na ba? Nagngalit ang mga ngipin ni Marco. Magsisisi po kayo. Ako ang hahatol niyan. Tumingin si Don Enrique kay Mang Nestor. Nestor, ihatid mo si Miss Maya sa kanyang kwarto. Yung nasa ikatlong palapag sa silangang bahagi. Masusunod po, Don Enrique. Nang tumayo si Maya, bumulong si Leo. Hindi ka magtatagal. Lahat sila sumuko. Tiningnan ni Maya si Leo ng diretsyo. Iba po ako. At anong pinagkaiba mo? Wala po akong lugar para sumuko. Kapag pinalayas niyo ako rito, hindi ko na maaalagaan ang nanay ko. Sa sagot na iyon, natigilan si Leo. Habang palabas si Maya, tinawag siya ni Don Enrique. Miss Maya, po, salamat sa pagdating mo. Yumuko ng malalim si Maya. Ako po ang dapat magpasalamat sa pagkakataon. Pagkasara ng pinto, narinig niya ang malamig na boses ni Marco. Tito, alam niyo ba kung ano ang habol ng babaeng yan? Oo, alam ko. Ang sagot ng Don ay hindi inaasahan. Pera ang habol niya. Oh, ano ngayon? Kahit po ganoon. Hahayaan niyo siya? Tiningnan ni Don Enrique si Marco. Ang tingin niya ay nakakakilabot. Ang isang taong nagtatrabaho para sa pera ay mas mabuti kaysa sa isang taong handang magtaksil sa pamilya para sa pera. Alam ni na Marco at Leo ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Nanigas ang kanilang mga mukha. Habang naglalakad si Maya sa pasilyo, inisip niya, ito na. Ito na talaga ang simula. Magiging mahirap ang daan, ngunit hindi siya maaaring sumuko. Para sa kanyang ina, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, para na rin kay Don Enrique, unang gabi sa mansyon, hindi makatulog si Maya sa kanyang kwarto sa ikatlong palapag, hindi pamilyar na kama, kisame at hangin. Lahat ay hindi komportable. Sa labas, hinahampas ng hangin ang mga sanga ng puno, tila may kumakatok sa pinto. 2:00 ng madaling araw, nauhaw si Maya at bumangon para uminom ng tubig. Madilim ang pasilyo. Kinapa niya ang pader habang naglalakad. Hindi niya alam kung nasaan ang kusina. Ipinaliwanag ni Mang Nestor ang layout ng bahay, ngunit sa sobrang laki, hindi niya matandaan. Habang bumababa ng hagdan, may nakita siyang mahinang ilaw. Sa dulo ng pasilyo, sa ikalawang palapag, isang siwang ng ilaw mula sa isang pinto. Kusina kaya yon? Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Ngunit habang lumalapit, may narinig siyang kakaibang tunog. Isang mahinang ungol. Bumilis ang tibok ng puso ni Maya. May sakit kaya? Nang makarating siya sa harap ng pinto, naging mas malinaw ang tunog. Halatang tunog ng isang taong nasasaktan. Nag-alinlangan si Maya. Pwede ko bang buksan to? Ngunit nanaig ang kanyang instinct bilang caregiver. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Pagbukas ng pinto, halos mapigil ang hininga ni Maya. Si Don Enrique. Nakahandusay sa sahig, nahulog mula sa kama. Maputla ang kanyang mukha at pinagpapawisan ng malamig. Don Enrique. Tumakbo si Maya at inalalayan ng matanda. Ayos lang po ba kayo? Gumising po kayo. Dahan-dahang iminulat ni Don Enrique ang kanyang mga mata. Nagulat nang makita si Maya, ngunit agad ding nagpakita ng ginhawa. Ma Maya, opo. Ako po to. Nandito na po ako. Saan po masakit? Dibdib. Hininga. Maaaring atake sa puso. Mabilis na chinek ni Maya ang pulso ng Don. Irregular. Ngunit hindi pa naman delikado. Dahan-dahan po sa paghinga. Huminga po ng malalim. Tapos dahan-dahan pong ilabas. Hinimas ni Maya ang likod ng Don habang tinutulungan itong huminga. Unti-unti, kumalma ang kanyang paghinga. Bakit po hindi kayo tumawag ng tulong? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng Don. Wala akong matatawagan. Ang pamilya niyo po? Sina Marco at Leo? Sa tingin mo ba, darating sila? Natigilan si Maya. Ang lungkot sa mga salita ng Don ay napakalalim. Gabi-gabi ba'y ganito siya? Mag-isa?
Nabasag ang boses ng Don. Dahan-dahang inalalayan ni Maya ang Don pabalik sa kama. Mabigat ang katawan nito dahil sa paralysis. Ngunit buong lakas niyang ginawa. Mula ngayon po, nandito na ako. Tumingin si Don Enrique kay Maya. Isang komplikadong emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Bakit mo ako tinutulungan? Trabaho ko po ito. Iyon lang ba? Nag-alinlangan si Maya bago sumagot. Kasi po, mukha rin po kayong nag-iisa. Tulad ko, na mula ang gilid ng mga mata ng Don, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Anong to? Si Marco. Nakasuot ng pantulog at ang mukha ay nagbabaga sa galit. Nasa loob ka ng kwarto ng lalaki sa ganitong oras ng gabi? Wala ka ba sa sarili mo? Sinubukang magpaliwanag ni Maya. Ngunit hindi nakinig si Marco. Ganito ka ba lumandi para makuha ang simpatya niya? Ang dumi mo! Marco, nagkakamali ka. Si Don Enrique ay nahulog sa sahig. Manahimik ka. Tama na ang palusot. Lumayas ka. Hinawakan ni Marco nang marahas ang braso ni Maya. Noon, hirap na nagsalita ang Don. Bitiwan mo siya. Tito, niloloko ka lang ng babaeng yan. Ganyan ang style ng mga caregiver. Nagpapaawa para makahuthot ng pera. Lumabas ka. Mahina ang boses ng Don, ngunit may diin. Marco, lumabas ka ngayon din. Nagngalit ang mga ngipin ni Marco. Tiningnan niya si Maya ng masama at bumulong. Hintayin mo. Ilalabas ko ang tunay mong kulay. Sa kanya isinara ng malakas ang pinto. Muling tumahimik ang kwarto. Bumuntong hininga ang Don. Pasensya ka na. Muli ka na namang napahiya. Ayos lang po. Talaga? Hindi ka nasasaktan? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Maya. Nasasaktan po, oo. Pero sa ngayon, mas mahalaga po kayo. Hinawakan ni Don Enrique ang kamay ni Maya. Malamig, ngunit ang init nito ay totoo. Meme si Maya. Po? Sa tingin mo, makakalakad pa kaya ako? Hinawakan ni Maya nang mahigpit ang kamay ng Don. Makakalakad po kayo. Tutulungan ko po kayo. Paano ka nakakasiguro? Nakita ko po sa ospital kahapon. Gumalaw po ang binti ninyo. Sa mga mata ni Don Enrique, tumulo ang luha. 4 na taon. 4 na taon bago ko ulit narinig ang salitang pag-asa. Umupo si Maya sa tabi ng Don. Ang nanay ko po, sinabi rin ng mga doktor na wala ng pag-asa, pero linggo-linggo ko po siyang binibisita. Hinahawakan ko ang kamay niya. Kinakausap ko siya. Naniniwala po kasi ako na iyon ang gumagawa ng milagro. Milagro? Opo. Naniniwala po ako na ang milagro ay dumarating sa mga taong hindi sumusuko. Dahan-dahang tumango si Don Enrique. Nang gabing iyon, binantayan ni Maya ang Don hanggang sa makatulog ito. Minsan, nagsasalita ito habang natutulog. Patawad. Patawarin mo ako. Kanino kaya siya humihingi ng tawad? Ano ang labis niyang pinagsisisihan? 4:00 ng madaling araw nang bumalik si Maya sa kanyang kwarto. Nakatayo sa pasilyo si Leo. Hindi tulad ni Marco, siya ay tahimik at malamig. Miss Maya, po? Huwag kang maging ambisyosa. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang Tito Enrique namin ay hindi isang taong kaya mong laruin. Gawin mo lang ang trabaho mo at umalis ka ng maayos. Ang tingin ni Leo ay mas nakakatakot kaysa kay Marco. Sa labas ay disente, ngunit sa loob ay tila mas malupit. Salamat po sa payo. Yumuko si Maya at nagpatuloy sa paglakad. Pagkapasok sa kwarto at paglock ng pinto, doon lang nanghina ang kanyang mga tuhod. Nakakatakot na bahay. Ngunit patuloy na bumabalik sa isip niya ang tingin ni Don Enrique. Ang kalungkutan. Tiningnan ni Maya ang litrato ng kanyang ina. Nay, tama po ba tong ginagawa ko? Ito po ba ang tamang daan? Walang sagot, ngunit tila alam ni Maya ang sasabihin ng kanyang ina. Ang pagtulong sa kapwa ay laging tama. Anak, ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Bukas,
Magsisimula na ang totoong rehabilitasyon at magsisimula na rin ang mga hadlang mula kina Marco at Leo. Ngunit hindi na natatakot si Maya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nasa isang lugar siya kung saan tunay siyang kailangan. Nang gabing iyon, hindi alam ni Maya na may CCTV sa kwarto ng Don at may isang taong nakapanood ng video at nagsimulang tumingin sa kanya sa ibang paraan. Iyon pala ang tunay na simula ng lahat. Ikatlong araw sa mansyon, mahimbing na natutulog si Maya, pagod ang kanyang katawan dahil sa sunod-sunod na tensyon, ngunit eksaktong 3:00 ng madaling araw, bigla siyang nagising na may kilabot sa buong katawan. Isang nakakapangilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw sa mansyon. Napabalikwas si Maya at pinakinggan ang paligid. Malinaw niyang narinig. Isang sigaw na puno ng sakit, walang pag-aalinlangan. Binuksan ni Maya ang pinto at tumakbo, nakayapak. Ngunit wala siyang pakialam. Tahimik ang pasilyo. Kakaiba. Walang sinumang lumabas. Bakit ako lang ang nakarinig? Dinala siya ng kanyang instinct sa kwarto ni Don Enrique. Pagdating niya sa pinto, narinig niya ang malakas na paghinga mula sa loob. Tok, tok. Don Enrique, ayos lang po ba kayo? Walang sagot. Ngunit ramdam ni Maya, may mali sa loob. Pinihit niya ang doorknob. Buti na lang, hindi nakalock. Pagbukas niya ng pinto, isang nakakagulat na tanawin ang bumungad sa kanya. Si Don Enrique, kalahating nakasabit sa kama. Ang itaas na bahagi ng katawan niya ay nasa sahig, habang ang ibabang bahagi ay nasa kama pa rin. Ang kanyang mukha ay pulang-pula, at ang leeg ay napupuluputan ng kumot. Don Enrique, tumakbo si Maya at tinanggal ang kumot. Inayos niya ang posisyon ng Don at sinigurong maluwag ang daanan ng hininga nito. Huminga po kayo! Parang awa niyo na! Umubo-ubo si Don Enrique habang humihinga. Dumutulo ang kanyang mga luha. Ayos na po. Nandito na ako. Ligtas na po kayo. Hinaplos ni Maya ang likod ng Don para pakalmahin ito. Unti-unti, bumalik sa normal ang kanyang paghinga. Nanaginip. Nanaginip ako ng masama. Nanginginig na sabi ng Don. Ano pong panaginip yon? Ang araw ng aksidente. Nanginginig ang tingin ng Don. May tumulak sa akin sa hagdan. Naramdaman ko. Malinaw na malinaw. Natigilan si Maya. Sino po? Hindi ko alam. Ngunit sigurado ako. Sinadya iyon. Hindi ito simpleng panaginip. Ito ay trauma. Hinawakan ni Maya ang kamay ng Don. Naniniwala po ako sa inyo. Nagulat si Don Enrique. Talaga? Opo. Ang ganyang klaseng alaala ay hindi nagsisinungaling. Muling tumulo ang luha sa mga mata ng Don. Lahat sila. Sinabing, nadulas lang ako, pati ang pamilya ko. Biglang bumukas ang pinto. Anong ingay yan? Si Marco. Ngunit ang ekspresyon niya ay hindi pag-aalala, kundi inis. Hay nako, ito na naman. Tito, pwede ba? Tigilan niyo na yan? Gabi-gabi na lang, napapagod na rin kami. Nagalit si Maya at tumayo. Nasa panganib po si Don Enrique. Napulupot po ang kumot sa leeg niya. Na naman? Baka siya lang ang gumawa niyan sa sarili niya? Walang pakialam? Nasabi ni Marco. Nakakakilabot? Ang kanyang kawalang interes. Dumating din si Leo. Tahimik, ngunit malamig din ang ekspresyon. Mukhang kailangan na nating taasan ang dose ng sleeping pills niya. Sleeping pills? Nagulat na tanong ni Maya. Oo. Dahil gabi-gabi siyang binabangungot, malakas na sleeping pills ang pinapainom namin para mahimbing ang tulog niya. May mali. Umiinom ng sleeping pills pero binabangungot pa rin at sumisigaw? Pwede ko po bang makita kung anong klaseng sleeping pills ang iniinom niya? Tumalim ang tingin ni Leo. Bakit? Bilang caregiver niya, responsibilidad ko rin pong i-monitor ang gamot niya. Hindi na kailangan. Tiningnan lang ng magkapatid ang kanilang tiyuhin at umalis. Walang bahid ng pag-aalala.
Pagkasara ng pinto, bumuntong hininga ang Don. Nakita mo? Para sa kanila, isa lang akong pabigat. Nalungkot si Maya. Paano nagagawa ng isang pamilya? To, para sa kanila, hindi ako pamilya. Isa lang akong taong may hawak ng kayamanan. Puno ng pait ang boses ng Don. Umupo si Maya sa tabi niya. Nandito po ako. Hindi ba't binabayaran ka lang para gawin yan? Mahalaga rin po ang pera. Pero, buong puso ko pong gusto kayong makitang makalakad muli. Bakit? Nag-isip sandali si Maya. Ang nanay ko po kasi, mag-isa rin siya. Dahil sa sakit niya, hindi na niya ako nakikilala. Pero kapag hinahawakan ko ang kamay niya, kahit papaano, kumakalma siya. Kaya po, pakiramdam ko, kailangan niyo rin ng isang taong hahawak sa kamay ninyo. Lumabot ang ekspresyon ng Don. Salamat. Noon, may napansin si Maya. May maliit na pasa sa braso ng Don. Mukhang marka ng iniksyon, Dongehiki ito po. Itinago ng Don ang kanyang braso. Wala yan, ngunit sigurado si Maya. May tinatagong nangyayari. Don Enrique, bukod po sa sleeping pills, may iba pa po ba kayong gamot na iniinom? Nag-alinlangan ng Don. May ibinibigay si Leo na injection. Sabi niya, vitamins daw. Gaano po kadalas? Tuwing ikalawang araw, nagbabala ang instinct ni Maya. Vitamins. Tuwing ikalawang araw? At si Leo pa mismo ang nag-inject? Sa susunod po na mag-inject siya, pwede po bang nandito rin ako? Tumango ang Don. Kung iyan ang gusto mo, 4:00 ng madaling araw nang muling makatulog ang Don. Nakaupo si Maya sa isang silya, hawak ang kamay nito. Bigla, may narinig siyang napakahinang bulungan mula sa pasilyo. Nagawa mo ng maayos? Siyempre. Unti-unti kong dinadagdagan ang 12. Paano kung makahalata si Tito? Anong malalaman ng isang lumpo? Basta't unti-unti na lang siyang hihina. Boses ni na Marco at Leo. Pinigil ni Maya ang kanyang hininga. Anong ginagawa nila? Hindi vitamins ang ini-inject nila kay Don Enrique? Tiningnan ni Maya ang mukha ng Don. Mahimbing ang tulog, ngunit hindi maganda ang kulay ng balat. Kailangan ko siyang protektahan. Nagdesisyon si Maya. Ano man ang mangyari, poprotektahan niya si Don Enrique. Ang tunay na ingay na narinig ni Maya ng gabing iyon ay hindi isang sigaw. Ito ay isang desperadong paghingi ng tulong at si Maya lang ang tanging nakarinig. Bago matulog, isinulat ni Maya sa kanyang talaarawan. May sikreto ang bahay na ito. At ang sikretong iyon ay unti-unting pumapatay kay Don Enrique. Kailangan kong ilabas ang katotohanan. Para sa kanya at para sa katarungan. Ngunit hindi pa alam ni Maya na ang natuklasan niya ay maliit na bahagi pa lamang at ang plano ni na Marco at Leo ay mas malupit pa sa kanyang inaakala. Sumikat ang araw sa bintana ng rehabilitation room. Ito ang unang araw ng rehabilitasyon ni Maya kasama si Don Enrique. Ang rehab room ay nasa unang palapag ng mansyon, kumpleto sa gamit. Ngunit makapal ang alikabok. Matagal na po itong hindi nagagamit. Bulong ni Maya. 3 taon nang nakatiwangwang, sagot ni Don Enrique na pumasok sakay ng wheelchair. Madilim ang kanyang ekspresyon. Sinabi ng mga doktor na sumuko na ako, kaya sumuko na rin ako. Binuksan ni Maya nang maluwag ang bintana. Pumasok ang sariwang hangin. Simula po ngayon, magsisimula tayong muli. Bawal na pong sumuko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng Don. Lumuhod si Maya at sinuri ang mga binti nito. Marami ng kalamnan ang lumiit, ngunit hindi pa ito tuluyang patay. Masahe po muna tayo. Para bumalik ang sirkulasyon ng dugo, dahan-dahang pinisil ng mga kamay ni Maya ang binti ng Don. Noong una, walang reaksyon. Ngunit makalipas ang 10 minuto, aray! Isang mahinang daing ang lumabas sa bibig ng Don. May naramdaman po kayo? Parang may kumikiliti. Nagningning ang mga mata ni Maya. Ito'y patunay na buhay pa ang pakiramdam nito. Sige po,
Itutuloy ko. Mas maingat niyang minasahe ang binti. Tumutulo na ang pawis sa kanyang noo. Ngunit hindi siya huminto. Biglang bumukas ang pinto ng rehab room. Nagsasagawa po kami ng therapy. Sinoong nagbigay ng permiso? Si Don Enrique po. Malabo na ang pag-iisip ni Tito. Sigurado, nilinlang mo lang siya. Lumapit si Marco at hinawakan ang pulso ni Maya. Tigilan mo yan! Huwag kang gumawa ng mga bagay na walang kwenta. Hindi po ito walang kwenta. Sa unang pagkakataon, napalakas ni Maya ang kanyang boses. Bumabalik na po ang pakiramdam sa binti ni Don Enrique. May pag-asa po. Pag-asa? Nakakatawa. Kung sinukuan na ng mga doktor, sino ka para sabihing may pag-asa? Sakto namang bitiwan mo siya. Boses ni Don Enrique. Mas matigas kaysa dati. Marco, bitiwan mo ang kamay ni Miss Maya. Nagulat si Marco at binitiwan ang kamay ni Maya. Tito, lumabas ka. Huwag mong istorbuhin ang therapy namin. Pero sinabi kong lumabas ka. Sa unang pagkakataon, sumigaw ang Don. Nagngalit ang mga ngipin ni Marco at lumabas. Pagkasara ng pinto, bumuntong hininga ang Don. Pasensya ka na. Muli ka na namang napahiya. Hindi po. Ipinagtanggol niyo po ako. Muling inayos ni Maya ang kanyang posisyon. Ngayon po, subukan natin ang mga daliri sa paa. Igagalaw ko po. Subukan niyo pong sabayan ng lakas. Dahan-dahang iginalaw ni Maya ang bawat daliri sa paa ng Don. Matagal na walang reaksyon, ngunit hindi sumuko si Maya. Kaya niyo po yan. Dahan-dahan lang. 30 minuto ang lumipas. Biglang humugot ng hininga ang Don. Ano po yun? May naramdaman po ba kayo? Parang gustong gumalaw ng hinlalaki ko. Hindi maitago ni Maya ang kanyang tuwa. Talaga po? Subukan niyo po ulit. Itinuon ni Don Enrique ang lahat ng kanyang lakas. Namula ang kanyang mukha at pitik. Isang napakaliit, ngunit malinaw na paggalaw. Ang hinlalaki sa paa ni Don Enrique ay gumalaw ng kusa. Gumalaw po! Nakita niyo po? Gumalaw! Sigaw ni Maya. Sa sobrang tuwa, napaiyak siya. Pati si Don Enrique ay hindi makapaniwala. Talaga? Sa sarili kong kagustuhan? Gumalaw? Opo, malinaw ko pong nakita. Sa sobrang tuwa, hindi sinasadyang nahawakan ni Maya ang kamay ng Don. Sa sandaling iyon, mahigpit na hinawakan pabalik ni Don Enrique ang kamay niya. Nagulat silang pareho, ngunit hindi nila binitiwan ang isa't isa. Maya, nanginginig ang boses ng Don. 4 na taon! 4 na taon bago ko ulit nakita ang pag-asa. Simula pa lang po ito. Mas gagaling pa po kayo. Tumulo ang luha sa mga mata ng Don. Bakit? Bakit mo to ginagawa para sa akin? Humihikbing sumagot si Maya. Dahil hindi po kayo sumuko at ewan ko po. Kapag nakikita ko kayo, naaalala ko ang nanay ko. Parang pareho po kayong lumalaban mag-isa. Lalong humigpit ang hawak ng Don sa kamay ni Maya. Salamat! Sa labas ng bintana, may nakamasid. Si Leo. Malamig ang tingin niya sa dalawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Kuya, may problema. Gumalaw daw ang daliri ni Tito. Ano? Dahil yan sa caregiver na yon. Kailangan na nating kumilos. Sige. Mamayang gabi, ayusin na natin. Walang kamalay-malay sa masamang balak. Si Maya at Don Enrique ay puno ng pag-asa. Bukas po, subukan naman natin ang tuhod. Masayang sabi ni Maya. Sige, kahit ano, gagawin ko. Mangako po kayo. Hinding-hindi kayo susuko. Hawak pa rin ang kamay ni Maya. Tumango ang Don. Nangangako ako. Hanggat hindi ka sumusuko, hindi rin ako susuko. Hindi iyon isang simpleng pangako. Ito ay isang lubid ng tadhana na nag-ugnay sa kanilang dalawa. Pagsapit ng gabi, nagsulat si Maya sa kanyang tala-arawan. Ngayong araw, nakakita ako ng milagro.
Gumalaw ang daliri sa paa ni Don Enrique at hinawakan niya ang kamay ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang halaga ng trabahong ito. Hindi ko alam na ganito pala kasaya ang magbigay ng pag-asa sa isang tao. Ngunit hindi alam ni Maya ang plano ni na Marco at Leo para sa gabing iyon, isang masamang bitag para mapaanglis siya at isang mas malakas na gamot para kay Don Enrique. Ang init ng kamay na hinawakan niya sa rehab room ay naroon pa, ngunit isang malamig na dilim ang papalapit sa kanila. Gayunpaman, hindi natatakot si Maya. Ang determinasyon na ipinakita ni Don Enrique at ang mahigpit na hawak ng kamay nito, sapat na iyon para bigyan siya ng lakas na lumaban. Ikapitong gabi mula nang magsimula ang rehabilitasyon. Inaayos ni Maya ang mga gamot panggabi ni Don Enrique. Isa-isa niyang tiningnan ang mga bote ng gamot na dala ni Leo, nakasulat na vitamins, pero may kakaiba. Miss Maya, tawag ng Don mula sa kama. Hindi tulad ng dati, maputla ang kanyang mukha. Ayos lang po ba kayo? Gusto kong pag-usapan ang araw na iyon. Aling araw po? Tumingin ang Don sa kisame. Ang araw ng aksidente ko, inilapit ni Maya ang silya. Nandito po ako para makinig. Humugot ng malalim na hininga ang Don. 4 na taon na ang nakalipas, taglamig. Galing ako sa 10th anniversary party ng kumpanya. Pag-uwi ko, nabasag ang boses niya. May nakatayo sa tuktok ng hagdan. Sino po? Madilim? Hindi ko nakita ang mukha, pero sigurado akong taga rito sa bahay. Pinigil ni Maya ang kanyang hininga. Lumapit siya sa akin. At kinuyom ng Don ang kumot. Itinulak niya ako sa likod. Malakas. Nagulat si Maya. Sinadya po kayong itulak? Oo. Malinaw na sinadya. Pati ang rehas ng hagdan, pinaluwag na nila ng maaga. Namuo ang galit sa mga mata ng Don. Habang nahuhulog ako, nakita ko siya. Nakatingin sa akin mula sa itaas. At nakangiti siya. Kinilabutan si Maya. Sino ang gagawa ng ganoong kalupitan? Nag-report po ba kayo sa pulis? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng Don. Walang ebidensya. Pati ang CCTV, sira raw ng araw na iyon. Nang araw na iyon, oo. Isang perpektong pagkakataon, sigurado si Maya. Ito ay isang planadong krimen. Ano po ang sinabi ng pamilya ninyo? Aksidente raw. Lasing daw ako kaya ako nahulog. May bahid ng pagtataksil sa boses ng Don. Walang naniwala sa akin. Sa halip, sinabi pa nilang simula na raw ito ng demensya. Biglang bumukas ang pinto. Si Leo. May hawak na hiringgilya. Oras na po ng vitamins dito. Tumayo si Maya. Sandali lang po. Gusto ko pong i-verify ang laman ng gamot na yan. Nanigas ang mukha ni Leo. Bakit? Bilang caregiver, karapatan ko pong malaman. Hindi na kailangan. Reseta. Yan ang doktor. Lumapit si Leo sa Don. Hinarangan siya ni Maya. Sabihin niyo po kung sinong doktor ang nagreseta. Ano ba? Tumabi ka. Itinulak ni Leo si Maya, ngunit hindi siya umalis. Don Enrique, wag po ninyong tanggapin ang injection na yan. May mali po, tiningnan ni Don Enrique si Leo. Leo, vitamins ba talaga yan? Siyempre naman po, Tito. Para po yan sa kalusugan ninyo. Tumalas ang boses ni Leo. Nag-alinlangan sandali ang Don, saka nagsalita. Hindi muna ako magpapa-inject ngayon. Ano? Tama si Miss Maya. Kailangan nating siguraduhin na mula ang mukha ni Leo, nilalason ng babaeng. Yan ang isip nyo, Tito. Leo. Matigas ang boses ng Don. Ang hiringgiliyang. Yan. Ipapasuri ko bukas sa laboratorio. Mahigpit na hinawakan ni Leo ang hiringgilya. Nanginginig ang kanyang kamay. Magsisisi po kayo! At isinara niya nang malakas ang pinto. Bumuntong hininga ang Don. Miss Maya, salamat. Ginawa ko lang po ang tama. Hinawakan ni Don Enrique ang kamay ni Maya. Ngayon, sigurado na ako. Saan po? Sa aksidente ko. Siguradong may kinalaman sina Marco o Leo. Nagulat si Maya.
Ngunit inaasahan na niya ito. Bago ang aksidente, bigla silang naging malapit sa isa't isa. Dati, para silang aso't pusa. At pagkatapos ng aksidente, iminungkahi nilang paghatian na ang shares ko sa kumpanya. Shares po? Dahil kung namatay ako, automatiko na sa kanila mapupunta ang mana. Pero dahil naging comatose ako, naging komplikado. Naintindihan na ni Maya ang lahat. Para sa pera at kapangyarihan, handa nilang saktan ang sarili nilang tiyuhin. Kailangan po nating humanap ng ebidensya. Paano? Desididong nagsalita si Maya. Ako na po ang bahala. Sigurado po akong may ebidensya sa kung saang lugar. Delikado yan. Ayos lang po. Gusto ko po kayong protektahan. Tiningnan ni Don Enrique si Maya. May kakaibang emosyon sa kanyang mga mata. Bakit? Bakit mo ginagawa ang lahat ng to para sa akin? Nagsalita ng tapat si Maya. Noong una po dahil sa pera. Kailangan ko po ng pambayad sa ospital ng nanay ko. Pero iba na po ngayon. Gusto ko po kayong makitang makalakad muli. At ewan ko po, kapag kasama ko kayo, panatag ang loob ko. Hindi ako nalulungkot. Namasa ang mga mata ng Don. At dahil sa'yo, nabigyan ako ng dahilan para mabuhay. Matagal silang magkahawak kamay sa katahimikan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Maya. Ang aksidente ng Don ay hindi isang pagkakataon. Sina Marco at Leo ay patuloy na nagtatangka sa buhay niya. At siya, kailangan niyang harapin sila. Lahat ay nakakatakot, ngunit hindi siya maaaring tumakbo. Kailangan kong protektahan si Don Enrique. Ano man ang mangyari, sa labas, umiihip ang malamig na hangin. Isang katahimikan bago ang bagyo. Kinabukasan, plano ni Maya na lihim na halughugin ang kwarto ni Leo. Isang mapanganib na desisyon. Ngunit kailangan para malaman ang katotohanan. Ngunit hindi alam ni Maya na si Leo ay minamanmanan na siya. 8:00 ng umaga. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa dining hall ng mansyon. Araw ng family breakfast. Minsan sa isang buwan, sabay-sabay silang kumakain. Itinulak ni Maya ang wheelchair ni Don Enrique papasok. Nakaupo na roon sina Marco, Leo, at ilang kamag-anak. Aba, kasama na rin pala kumain ang caregiver? Patutsada ng asawa ni Marco na si Clarice. Kailangan ni Miss. Maya na nasa tabi ko. Mariing sabi ng Don. Maingat na umupo si Maya sa tabi niya. Lahat ng mata sa lamesa ay malamig. Ngayon, ang caregiver na ang nag-aastang amo, bulong ni Leo. Sapat na para marinig ng lahat. Nagsimula ang kainan, ngunit nagyayelo ang atmosfera. Biglang ibinaba ni Marco ang kanyang kubyertos. Tito, may naririnig akong tsismis. Anong tsismis? Na-brainwash ka raw ng caregiver mo. Na lumapit lang siya para sa pera mo. Nanginig ang kamay ni Maya. Kinailangan niyang higpitan ang hawak sa kutsara para magtimpi. Sumingit si Clarice. Oo nga, pinag-uusapan na sa buong village. Isang batang babae raw ang lumalandi sa matandang mayaman. Lumalandi? Sa unang pagkakataon, sumagot si Maya. Nagtatrabaho po ako ng marangal. Marangal? Ngumisi si Marco. Yan bang paghawak sa katawan ng lalaki para makuha ang loob niya? Marangal ba yan? Ginoo. Napatingin si Maya sa kanya. Sobra na po kayo. Caregiver po ako. Hindi po ako ang iniisip ninyo. At ano naman ang iniisip namin? Sige, sabihin mo. Hamon ni Leo. Hindi ba't isa ka lang hamak na taga-boarding house na desperada sa pera? Gagawin ang lahat para sa bayarin ng nanay mo? Sa mga salitang iyon, bumuhos ang luha ni Maya. Opo, mahirap po ako. Walang pera, walang pinag-aralan. Pero nanginginig na dugtong niya. Pero marangal po ako. Sa sarili kong pagod, binubuhay ko ang nanay ko. Ano po ang masama roon? Walang masama, humalakhak si Clarice. Bigla. Blag!
Hinampas ni Don Enrique ang lamesa gamit ang kanyang kamao. Nagtalunan ang mga plato. Lahat ay nagulat at napatingin sa kanya. Tama na. Mababa ang boses ng Don, ngunit puno ng galit. Tito. Natigilan si Marco. Marco, Leo, Clarice, at lahat kayong nandito. Sa sobrang lamig ng tingin niya, lahat ay napigil ang hininga. Si Miss Maya ay tao ko. Tito. Ano pong, manahimik ka? Marco, sa unang pagkakataon, nagmura ang Don. Kung wala si Miss Maya, malamang patay na ako ngayon. Tumahimik ang dining hall. Nagpatuloy ang Don. Sino sa inyo ang nag-alaga sa akin? Sino ang nanatili sa tabi ko? Walang sumagot. Ikaw, Marco, pera ko lang ang habol mo. Ikaw, Leo, hinihintay mo lang akong mamatay. Namutla ang magkapatid. At ikaw, Clarice, ni minsan ba tinanong mo kung kamusta ako? Yumuko si Clarice. Tumingin si Don Enrique kay Maya. Biglang uminit ang kanyang tingin. Pero si Miss Maya, iba siya. Buong puso niya akong inalagaan at naniwalang makakalakad pa akong muli. Hinawakan ni Don Enrique ang kamay ni Maya sa harap ng lahat. Kaya't ipinapahayag ko. Umalingaw-ngaw ang boses ng Don. Si Miss Maya ay parte na ng pamilyang ito. Walang sinumang mambabastos sa kanya. Tumayo si Marco. Tito, gumising po kayo. Niloloko ka lang ng babaeng yan. Niloloko. Tumawa ang Don. Isang malamig na tawa. Oo, baka nga niloloko niya ako. Pero, tiningnan niya si Marco ng diretso. Mas gugustuhin kong maloko niya kaysa pagtaksilan ninyo. Sa mga salitang iyon, nag-iba-iba ang kulay ng mukha ni Marco. Ano pong ibig ninyong sabihin? Alam mo ang ibig kong sabihin. Ang ginawa ninyo noong araw ng aksidente ko. Nagyelo ang hangin sa silid. Nanginginig na nagsalita si Leo. Tito, hindi po yan totoo. Hindi totoo? Sige, bukas, ipaimbestiga ko ulit sa pulis. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong maayos. Natigilan ang magkapatid. Inalalayan ni Don Enrique si Maya na tumayo. Miss Maya, umalis na tayo. Hindi natin kailangang kumain kasama ng mga taong ito. Itinulak ni Maya ang wheelchair palabas ng dining hall. Sa likod, narinig nila ang sigaw ni Marco. Tito, magsisisi kayo. Ilalabas ko ang tunay na kulay na babae na yan. Ngunit hindi lumingon ang Don. Pagdating sa pasilyo, doon na bumuhos ang iyak ni Maya. Don Enrique, dahil po sa akin, hinawakan ng Don ang kamay niya ng mahigpit. Huwag kang humingi ng tawad. Sa halip, gumaan ang pakiramdam ko. Gumaan po? Oo. Sa unang pagkakataon, nasabi ko sa kanila ang gusto kong sabihin. May namuuring luha sa mga mata ng Don. Dahil sa'yo, binigyan mo ako ng lakas. Wala po akong ginawa. Ikaw ang lahat sa akin. Sa mga salitang iyon, uminit ang dibdib ni Maya. Ngayon, iisang panig na tayo. Ano man ang mangyari, poprotektahan kita. Poprotektahan ko rin po kayo. Matagal silang magkahawak kamay sa pasilyo. Sa labas ng bintana, may nakamasid. Si Marco may kausap sa telepono. Imbestigahan niyo ang babaeng. Yan ngayon din. Hanapin niyo ang lahat ng kahinaan niya. Nagsimula na ang gyera. Ngunit hindi natatakot si Maya. Sa unang pagkakataon, may isang taong nagpoprotekta sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Ikatlong araw matapos ang insidente sa hapagkainan. Mas maagang naghanda si Maya sa rehab room. Espesyal ang araw na ito. Isang rehabilitation specialist mula sa ospital ang bibisita. Si Marco ang nagpumilit na papuntahin ito para patunayang nagsisinungaling si Maya. 10:00 ng umaga, nagtipon ang mga tao sa rehab room. Si Don Enrique ay nasa wheelchair. Si Maya ay nasa tabi niya. Sina Marco at Leo ay nakahalukip-kip na parang nanonood lang. Pumasok si Dr. Santos, isang kilalang espesyalista. Don Enrique, matagal na tayong hindi nagkita.
Salamat sa pagpunta mo, Doc. Tiningnan ni Dr. Santos ang chart at umiling. Don Enrique, prangkahan na po. 4 na taon na ang lumipas. Imposible na po talaga. Mayabang na sumingit si Marco. Kita nyo? Mismong espesyalista na ang nagsabi. Ngunit hindi sumuko ang Don. Tingnan mo lang, kahit isang beses. May pagbabago, kamakailan. Bumuntong hininga si Dr. Santos at sinimulan ang pagsusuri. Reflex test, sensory test, EMG. Pagkatapos ng 30 minuto, gaya ng inaasahan, halos walang reaksyon, ngumisi si Leo. Sabi na sa inyo nagsinungaling lang ang caregiver na yan. Lumapit si Maya. Doktor, pakitingnan po ulit ang mga daliri niya sa paa. Lalo na po ang hinlalaki. Naguluhan si Dr. Santos. Ngunit sinuri niya ito. Wala namang kakaiba. Ako po ang magi-stimulate. Lumuhod si Maya at hinawakan ang paa ng Don. Sinimulan niya ang parehong masahe na ginawa niya sa nakalipas na linggo. Don Enrique, makinig po kayo sa boses ko. Huminga po ng malalim. Dahan-dahang huminga ang Don. Ngayon po, ituon niyo ang lahat ng lakas sa hinlalaki niyo. Isipin niyong itinataas niyo ito. Humalakhak si Marco. Kung sa imahinasyon lang gumagalaw ang paa, edi sana walang lumpo sa mundo. Ngunit hindi pinansin ni Maya. Kaya niyo po yan. Nag-ensayo po tayo. Dahan-dahan lang. 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto. Walang nangyari. Tumingin si Dr. Santos sa relo. Sige na, tama na yan. Bigla. Pitik. Isang napakaliit, ngunit malinaw na paggalaw. Ha? Lumapit si Dr. Santos. Ano yun? Nakita niyo po? Gumalaw po. Tuwang-tuwang. Sabi ni Maya. Teka, ulitin natin. Si Dr. Santos na mismo ang humawak sa daliri ng Don. Don Enrique, nararamdaman niyo po ba ang hawak ko? Oo. Pero, napakahina. Sige po, subukan niyong igalaw. Kahit kaunti lang. Itinuon ni Don Enrique ang lahat ng kanyang lakas. Tumulo ang pawis sa kanyang noo at gumalaw ito. Ang hinlalaki sa paa ay bahagyang umangat at bumaba. 1, 2, 3 beses. Maliit, ngunit malinaw na paggalaw. Napasinghap si Dr. Santos. Ito, imposible to. Tumahimik ang buong rehab room. Lahat ay gulat. Tumulo ang luha sa mga mata ni Don Enrique. Ako ba talaga? Ang nagpagalaw niyan? Umiiyak na rin si Maya. Opo, Don Enrique. Kayo po ang gumawa niyan. Tuwang-tuwang nagsalita si Dr. Santos. Hindi ito maipaliwanag ng siyensya. Paanong ang isang nerve na 4 na taon nang paralisado ay... Tumingin siya kay Maya. Anong ginawa mo? Pinunasan ni Maya ang kanyang luha. Hindi lang po ako sumuko. Araw-araw ko pong minasahe, instimulate, at binigyan ng pag-asa, pagmamahal, sabi ni Don Enrique. Buong puso niya akong inalagaan. Iyon ang gumawa ng milagro. Namutla ang mukha ni Marco. Nagkataon lang yan. Baka muscle twitch lang. Umiling si Dr. Santos. Hindi. Ito ay voluntary movement. Kontrolado niya. Natigilan din si Leo. Ibig sabihin, posible po talaga siyang gumaling? Maingat na sumagot si Dr. Santos. Hindi ko masisiguro ang full recovery. Pero sa ganitong progreso, may posibilidad. Hinawakan ni Don Enrique ang kamay ni Maya. Miss Maya, ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang gumawa ng milagro, umiling si Maya. Hindi po. Nangyari po ito dahil hindi kayo sumuko. Habang magkahawak kamay sila, lihim na pinunasan ni Mang Nestor ang kanyang mga luha, ngunit ang mukha ni na Marco at Leo ay malamig. Nagkatinginan sila at tahimik na lumabas. Sa pasilyo, nagngalit ang mga ngipin ni Marco. Oo, sagot ni Leo.
Kapag nakalakad talaga si Tito, katapusan na natin. May dinukot si Leo mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bote ng gamot. Mamayang gabi, dodoblehin ko ang 12. Hindi ba delikado yan? Mas delikado ang sitwasyon natin ngayon. Sinisira ng caregiver na yan ang lahat. Nang mawala sila, nakita sila ni Maya mula sa bintana. Halatang may pinaplano. Kailangan kong mag-ingat. Ngunit sa ngayon, gusto niyang namnamin ang tagumpay. Miss Maya, sabi ng Don, mangako ka sa akin. Hanggang sa araw na makatayo akong muli, mananatili ka sa tabi ko. Ngumiti si Maya. Nangangako po ako. Hanggang sa makalakad kayo ng mag-isa, hinding-hindi ako aalis. Ito ay isang pangakong nag-ugnay sa kanila. At hindi pa nila alam kung gaano kapanganib ang pangakong iyon. Nang gabing gumalaw ang daliri sa paa, may ilaw na nagmumula sa library sa ikalawang palapag. Magkaharap sina Marco at Leo. Nakakalat ang mga dokumento sa mesa. Hindi natin pwedeng hayaan to. Hinampas ni Marco ang mesa. Kapag nakalakad talaga si Tito, katapusan na natin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Hindi mangyayari yon. Ako na ang bahala. Paano? Simple lang. Unahin nating tanggalin ang caregiver na yan. Nagningning ang mga mata ni Marco. Magandang ideya. Binuksan ni Leo ang kanyang laptop. Nasa screen ang background information ni Maya. Una, sisirain natin ang reputasyon niya. Ikakalat natin ang tsismis na may nasaktan siyang pasyente sa dati niyang trabaho. Sino namang maniniwala doon? Maniniwala ang mga tao sa gusto nilang paniwalaan. Isang mahirap na babae na pumasok sa mansyon ng mayayaman. Lahat magdududa. Tumango si Marco. Tapos, lalong nanlamig ang ngiti ni Leo. Gagawa tayo ng maliit na aksidente habang nagte-therapy. Kapag nasaktan si Tito, sino ang sisisihin? Ang caregiver. Eksakto. At natural, mapapalayas na siya. Nagkamay ang magkapatid. Malamig na mga kamay. Kinabukasan, nakaramdam si Maya ng mga kakaibang tingin. Iniiwasan siya ni Mang Nestor. Ang kusinera ay hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Anong nangyayari? Pagsapit ng tanghali, pagbaba niya sa kusina, nagbubulungan ang mga katulong, siya pala yung nakasakit ng pasyente sa dati niyang trabaho. Hala, nakakatakot naman. Baka pera lang talaga ang habol niya dito. Nanlamig ang buong katawan ni Maya. Sandali. Ano pong sinasabi ninyo? Tumahimik ang mga katulong. Tinitingnan lang siya na may awa. Dali-daling umakyat si Maya sa kanyang kwarto. Pagbukas niya ng cellphone, may mga kakaibang text. Maya, totoo bang nakasakit ka ng pasyente dati? Hindi pala talaga para alagaan si Don, kundi para sa pera. Ano? Mga numerong hindi niya kilala. Malinaw na may nagkakalat ng tsismis. Nanginginig ang kamay ni Maya. Sino? Bakit? Biglang tumunog ang emergency bell mula sa kwarto ng Don. Tumakbo si Maya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Don Enrique na kalahating nakasabit sa kama. Don Enrique! Dali-dali siyang inalalayan. Pero kakaiba. Dati, kaya niyang manatili sa kama mag-isa. Ano po ang nangyari? Maputla ang mukha ng Don. Kakaiba ang pakiramdam ko kaninang umaga. Saan po masama ang pakiramdam niyo? Ang mga binti ko. Mas mabigat kaysa kahapon. Sinuri ni Maya ang mga binti ng Don. Ang mga binti na unti-unting nagkakaroon ng pakiramdam kahapon ay muling nanlamig. Biglang bumukas ang pinto. Sina Marco at Leo. Ano na naman to? Inis na sabi ni Marco. Hindi po maganda ang lagay ni Don Enrique. Nag-aalalang sabi ni Maya. Lumapit si Leo at sinuri ang Don. Napagod siguro kahapon. Dahil sa therapy. Hindi po dahil sa therapy, giit ni Maya. Gumaganda na po ang lagay niya kahapon. Imposibleng biglang ganito. Ngumisi si Marco. So, ikaw na ang doktor ngayon? Bilang caregiver niya. Anong alam ng isang caregiver? Malamig na sabi ni Leo. Baka nga,
Dahil sa pinilit mo siyang mag-therapy, kaya siya lumala. Namutla si Maya. Hindi po. Sinunod ko lang po ang tamang proseso. May ebidensya ka? Ebidensya? Tiningnan siya ni Marco ng masama. May pruweba ka bang tama ang ginawa mo? May record ka? May approval ng espesyalista? Natigilan si Maya. Lahat ng ginawa nila ay silang dalawa lang. Kita mo? Wala. Kinuha ni Leo ang kanyang cellphone. Tatawag ako sa ospital. Sasabihin kong lumala ang lagay ni Tito. Sandali! Sinubukan siyang pigilan ni Maya, ngunit huli na. Mahinang nagsalita ang Don. Marco, Leo, po Tito, hindi kasalanan ni Miss Maya. Hindi niyo po alam, Tito, kung ano ang ginawa ng babaeng yan. Itinuro ni Marco si Maya. May record na rin yan sa ospital. Kumalat na ang tsismis. Nagulat si Don Enrique at napatingin kay Maya. Miss Maya? Totoo ba yon? Namuo ang luha sa mga mata ni Maya. Hindi po. Paninira lang po yan. Kita niyo? Puro palusot. Malamig na sabi ni Leo. Dahil sa kanya, mas lalong nalalagay sa panganib ang buhay niyo, Tito. Noon na pagtanto ni Maya, lahat ng ito ay plano. Ang tsismis, ang paglala ng kondisyon ng Don, lahat ay para mapaalis siya. Kayo ang may gawa nito, hindi ba? Nanginginig na tanong ni Maya. Ngumisi si Marco. Anong sinasabi mo? Paranoid ka na. Anong ginawa ninyo kay Don Enrique? Manahimik ka. Sigaw ni Leo. Lumayas ka. Bawal ka nang pumasok dito simula ngayon. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng iwan si Don Enrique. Sinabi kong lumayas ka. Hinila ni Marco si Maya palabas. Nanlaban siya. Ngunit mas malakas ito. Don Enrique! Don Enrique! Sigaw ni Maya. Ngunit isinara ng malakas ang pinto. Naiwan siyang mag-isa sa pasilyo. Bumuhos ang kanyang luha. Anong gagawin ko? Paano ko ililigtas si Don Enrique? Biglang lumapit si Mang Nestor. Miss Maya, sumunod po kayo sa akin. Mang Nestor, dahan-dahan lang po. May ipapakita po ako sa inyo. Dinala ni Mang Nestor si Maya sa basement. Puno ito ng mga lumang kahon. Ano po ito? Ebidensya. Binuksan ni Mang Nestor ang isang kahon. Puno ito ng mga dokumento, mga record noong araw ng aksidente ni Don Enrique. Lihim ko pong itinago. Binuklat ni Maya ang mga papel, mga nakakagulat na impormasyon. Isang transcript ng tawag ni na Marco at Leo bago ang aksidente. Isang record mula sa talyer na nagsasabing sinabotahe ang preno ng sasakyan. At isang record ng malaking money transfer sa pagitan nilang dalawa pagkatapos ng aksidente. Ito, sila po ang may gawa kay Don Enrique. Nanginginig na sabi ni Mang Nestor. At hanggang ngayon, patuloy nila siyang pinapatay. Natigilan si Maya. Bakit po ngayon niyo lang sinabi? Hindi sapat ang ebidensya noon. Pero ngayon, tiningnan ni Mang Nestor si Maya. Ngayong nandito ka na. Siguro, kaya na nating lumaban ng magkasama. Mahigpit na hinawakan ni Maya ang mga dokumento. Tulungan niyo po ako. Kailangan po nating iligtas si Don Enrique. Gagawin ko. Pero, mag-ingat po kayo. Delikado sila. Tumango si Maya. Takot, ngunit hindi maaaring umatras para kay Don Enrique. At para sa katotohanan, nagsimula na ang tunay na laban. Pagkaalis kay Mang Nestor, bumalik si Maya sa kanyang kwarto. Nanginginig ang mga kamay, hawak ang mga dokumento. Paano ko to gagamitin? Sa pulis? O dapat kay Don Enrique muna? Habang nag-iisip, nakarinig siya ng kaguluhan sa ibaba. Ambulansya! Bilis! Boses ni Marco. Itinago ni Maya ang mga dokumento sa ilalim ng kama at tumakbo pababa sa kwarto ng Don Enrique. Akmang lalapit si Maya nang harangan siya ni Leo. Tumabi ka. Wala kang lugar dito. Anong nangyari? Bakit si Don Enrique? Kasalanan mo to, sigaw ni Marco. Namumula ang mukha.
Dahil sa pilit mong therapy, lumala ang lagay ni Tito. Pati puso niya apektado na. Natulala si Maya. Imposible. Maingat ako. Maingat? Nakakatawa. Ipinakita ni Leo ang kanyang cellphone. May litrato ni Maya na minamasahe ang binti ng Don. Ito ba ang maingat? Hindi ka nga profesional. Basta ka nalang gumagawa ng sarili mong paraan. Kakaiba ang anggulo ng litrato. Natila marahas ang paghawak ni Maya. Hindi po totoo yan. May pruweba ka. Ngumisi si Marco. Sumigaw ang paramedic. Kailangan na nating umalis. Hindi stable ang tibok ng puso niya. Dumaan ang stretcher. Maputla si Don Enrique. May oxygen mask. Sinubukan ni Maya na hawakan ang kamay niya, ngunit marahas siyang itinulak ni Marco. Huwag mo siyang hawakan! Ikaw ang may gawa nito. Hindi po. Hindi ako. Nanginginig ang boses ni Maya. Umalis ang ambulansya. Papalayo ang tunog ng sirena. Tiningnan ni Marco si Maya ng masama. Mag-impake ka at lumayas ka bago matapos ang araw na to. Pero hintayin ko lang po bumalik si Don Enrique. Bumalik? Matapos mong gawin to sa kanya? Ngumisi si Leo. Kahit bumalik si Tito, tapos ka na. Ididemanda ka namin. Ay, didemanda? Oo. Pagsasagawa ng medical procedure nang walang lisensya, pwede kang makulong. Nang hina ang mga tuhod ni Maya. Napasandal siya sa pader. Nakuha na namin lahat ng ebidensya. Winagayway ni Marco ang isang folder. Ang mga record ng pilit mong therapy, ang paggamot ng walang pahintulot ng espesyalista. Pero si Don Enrique po, ang may gusto noon, malabo ang pag-iisip niya. Nilinlang mo lang siya. Lumapit si Leo at bumulong. Umalis ka na lang ng tahimik. Hindi ka na namin idedemanda. Pero kung hindi, anong gagawin ninyo? Nanginginig na tanong ni Maya. Nalaman na namin kung nasaan ang care home ng nanay mo. Stage 3 Alzheimer's, di ba? At may utang pa kayo. Namutla ang mukha ni Maya. Sa tingin mo, may hindi kami kayang gawin? Ngumisi si Marco. Isang tawag lang namin, palalayasin na rin ang nanay mo. Sa kalye siya pupulutin. Kinuyom ni Maya ang kamao. Ang mga kuko niya ay bumaon sa palad. Mga demonyo! Ngunit wala siyang magawa. Ang ina niya ang hawak nila. Sige, mahinang sabi ni Maya. Aalis na po ako. Pero, pwede po bang magpaalam muna ako kay Don Enrique? Parang awa niyo na. Nagkatinginan ang magkapatid. Hindi pwede. Kahit huling beses lang po, sinabing hindi pwede. Sigaw ni Leo. Biglang dumating si Mang Nestor. Sir Marco, Sir Leo, nagkamalay na po si Don Enrique. Ano? Tumawag po ang ospital. Hinahanap daw po si Miss Maya. Nanigas ang mukha ni Marco. Imposible. Ang lala ng lagay niya kanina. Totoo po? Kakausapin niyo po ba sila sa telepono? Inabot ni Mang Nestor ang cellphone. Agad na sinagot ni Leo. Hello? Opo? Si Leo po ito. Ano pong lagay ni Tito? Ano? Stable na? Si Miss Maya? Ngayon? Si Po. Pagkababa ng telepono, nagngalit ang mga ngipin ni Leo. Gusto siyang makita ni Tito. Manday? Mandayan R1 May? Ano? Sigaw ni Marco. Paano ang plano natin? Kailangan muna natin siyang dalhin doon. Tiningnan nila si Maya na parang ahas. Halika na, pero tandaan mo, isang maling salita mo lang kay Tito. Isipin mo ang nanay mo, malamig na bulong ni Leo. Tumango si Maya. Ngunit sa isip niya, kailangan ko lang makita si Don Enrique. Kailangan kong sabihin ang totoo. Habang nasa sasakyan, umuulan sa labas. Tila kasabay ng kanyang nararamdaman. Maniniwala kaya sa akin si Don Enrique? Pagdating sa ospital, naghihintay ang doktor. Stable na po ang kondisyon ni Don Enrique. Mukhang pagod at stress lang po. Ang therapy mismo, wala pong naging masamang epekto sa sinabi ng doktor. Nanigas ang mukha ni na Marco at Leo. Hinahanap po kayo ng pasyente.
Sino po si Miss Maya? Ako po. Tuloy po kayo. May mahalaga raw po siyang sasabihin. Akmang bubuksan ni Maya ang pinto nang hawakan ni Leo ang braso niya. Alam mo na ang mangyayari kapag nagsalita ka. Inalis ni Maya ang kamay ni Leo. Alam ko. Nakahiga si Don Enrique. Maputla pa rin, ngunit malinaw ang mga mata. Miss Maya, Don Enrique. Nandito na po ako. Lumapit si Maya at hinawakan ang kamay niya. Bumuhos ang kanyang luha. Patawad po. Dapat mas nag-ingat ako. Umiling ang Don. Hindi mo kasalanan. Po? Nanlamig ang tingin ng Don. Ang injection. Nalaman ko na kung sino ang nagbigay. Natigilan si Maya. Si Leo. May kakaibang gamot siyang... Nanginginig ang boses ng Don. May pruweba na ako. Tumango si Maya. Meron po. Ibinigay po sa akin ni Mang Nestor. Hinawakan ng Don ang kamay niya ng mahigpit. Oras na para lumaban. Napatigil ang luha ni Maya. Napalitan ito ng determinasyon. Opo, lalaban po tayo ng magkasama. Sa labas ng pinto, walang kamalay-malay sina Marco at Leo na nagsimula na ang kanilang pagbagsak. Kinabukasan, magkasama si Maya at Mang Nestor sa basement. Paano po natin gagamitin ang mga dokumentong ito? Tanong ni Maya. Nanginginig ang mga kamay. Kailangan muna nating kumuha ng kopya. Para sigurado, sabi ni Mang Nestor. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Si Marco. Galit na galit ang mukha. Anong ginagawa niyo dito? Mabilis na itinago ni Maya ang mga dokumento sa kanyang likuran. Hinahanap lang po namin ang isang gamit ni Don Enrique. Gamit? Anong gamit? Lumapit si Marco. Anong tinatago mo? Patingin? Wala po ito. Patingin sabi! Hinila ni Marco ang braso ni Maya. Kumalat ang mga dokumento sa sahig. Namutla si Marco. Saan mo nakuha to? Mga record po yan. Noong aksidente ni Don Enrique, lumapit si Mang Nestor. Ako po ang nagtago. Alam ko pong kakailanganin balang araw. Pinulot ni Marco ang mga papel. Nanginginig ang kamay. Peke to, gawa-gawa lang. Kung peke, bakit po kayo nanginginig? Kalmadong tanong ni Maya. Sa halip na sumagot, sinubukan ni Marco na punitin ang mga dokumento. Wag! Hinarangan siya ni Maya, ngunit marahas siyang itinulak. Bumagsak si Maya sa sahig. Tapos na kayo. Ito na ang katapusan. Sisimulan na sanang punitin ni Marco ang mga papel nang magsalita si Mang Nestor. Kopya lang po yan. Ano? Ang orihinal? Nasa ligtas na lugar na. Nasa abogado na po. Natigilan si Marco. Biglang pumasok si Leo na tumatakbo. Kuya, malaking problema. Ano? Si Tito, lalabas na raw ng ospital. Papunta na siya dito. Namutla ang magkapatid. Imposible, sabi ng doktor. Isang linggo pa siya doon. Hindi ko alam. Bigla raw bumuti ang lagay niya. Nagkatinginan sila, hindi alam ang gagawin. Tumayo si Maya mula sa sahig at ngumiti. At parating na pala si Don Enrique. Oras na para sabihin ang katotohanan. Manahimik ka, sigaw ni Marco. Kahit anong gawin mo, pamilya kami. Kami pa rin ang paniniwalaan ni Tito. Sigurado po ba kayo? Isang oras ang lumipas, nagtipon ang lahat sa sala. Pumasok si Don Enrique, sakay ng wheelchair. Maputla pa rin, ngunit matalim ang tingin. Mabutit nandito na kayong lahat. Umalingaw-ngaw ang boses niya. Tito, ayos na po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Marco. Oo. Dahil marami akong naintindihan. Tumingin ang Don kay Maya at tumango. Inilabas ni Maya ang mga dokumento. Ano yan? Tanong ni Leo. Mga record ng aksidente ni Don Enrique. 4 na taon na ang nakalipas. Inilatag ni Maya ang mga papel sa mesa. Ito, record ng tawag ninyo bago ang aksidente. Anong masama doon? Magkapatid kami, sabi ni Marco. Ang laman po ng usapan ng kakaiba. Binasa ni Maya ang transcript. Bukas na. Handa na ba? Oo.
Pinutol ko na ang brake line. Sasabog yon sa may bangin. Perpekto. Kapag nawala si Tito, atin na ang kumpanya. Tumahimik ang sala. Namula si Marco. Hindi totoo yan! Tungkol sa negosyo yan! Negosyo? Lumapit si Mang Nestor. Paano nyo ipapaliwanag ito? Ipinakita ni Mang Nestor ang isa pang dokumento. Record mula sa talyer. Sinasabing sinadya ang pagkasira ng preno. Tumayo si Leo. Kasunungalingan yan. Inimbestigahan na yan ng pulis. Bago matapos ang investigasyon ng pulis, naglabas ulit si Maya ng papel. May 50 milyong piso na pumasok sa account ng may-ari ng talyer mula sa account ninyo, Sir Leo. Bayad para manahimik. Nanghina ang mga tuhod ni Leo. Dahan-dahang nagsalita ang Don. Leo, tinangka mo ba akong patayin? Yumuko si Leo. Kasama mo ba si Marco? Nanginginig na tanong ng Don. Lumuhod si Marco. Tito, patawad po. Kami, nainggit lang po kami sa kayamanan ninyo. Dahil sa kayamanan? Tinangka niyo akong patayin? Sigaw ng Don. Hindi po namin kayo papatayin! Sigaw ni Leo. Sasaktan lang po sana para hindi na kayo makapag-manage ng kumpanya. Anong pinagkaiba noon? Sumigaw ang Don sa unang pagkakataon. 4 na taon. 4 na taon akong patay. Bumigat ang hangin sa sala. Inilabas ni Maya ang huling dokumento. At ito po, resulta ng pagsusuri sa gamot na ini-inject ni Sir Leo. Hindi po ito vitamins. Isa po itong muscle relaxant. Kapag patuloy na ituturok, lalong lalala ang paralysis. Para po hindi na kayo makalakad muli, hindi na nakapagsalita si Leo. Dahan-dahang sinubukan ni Don Enrique na tumayo. Nanginginig ang buong katawan. Hinawakan niya ang wheelchair. Don Enrique! Tumakbo si Maya. Huwag po kayong magpumilit. Kaya ko. Nagngalit ang mga ngipin ng Don. Gusto kong tumayo. Sa harap nila, inalalayan ni Maya ang Don. Dahan-dahan, napakabagal. Sa wakas, nakatayo si Don Enrique. Nanginginig, ngunit sa sariling lakas. Tulala sina Marco at Leo. Nakatayo si Tito. Humakbang ang Don. Muntik matumba, pero sinalo siya ni Maya. Isa pang hakbang. At isa pa. Sa wakas, nakatayo na siya sa harap ni Marco. Itinaas niya ang nanginginig na kamay at sinampal si Marco. Iyan ang huling ibibigay ko sa inyo. Umiiyak si Marco, ngunit hindi dahil sa pagsisisi. Dahil sa galit na nahuli sila, tumingin ang Don kay Mang Nestor. Nestor, tawagin mo ang pulis. Masusunod po. Tito, pamilya tayo. Sigaw ni Leo. Pamilya? Isang malamig na ngiti. Ang pamilya ba pumapatay ng kapamilya? Inalalayan ni Maya ang Don paupo sa sofa. Hinawakan niya ang kamay nito. Salamat, Miss Maya. Hindi pa po tapos. Simula pa lang po ito. Ngumiti si Maya. Hanggang sa makalakad kayong muli. Nandito lang po ako. Sa labas, narinig ang sirena ng pulis. Lumabas ang katotohanan, ngunit ang tunay na kwento. Ngayon pa lang magsisimula. Dumating ang mga pulis. Ang asul na ilaw ay tumama sa bintana ng sala. Sina Marco at Leo ay maputla. Nakaupo sa sofa, Marco at Leo Elizalde. Aarestuhin namin kayo sa kasong attempted murder. Sandali! Tumayo si Marco. Hindi kami magsasalita hanggat wala ang abogado namin. Sige. Pero kailangan niyo munang sumama sa presinto. Click! Umalingaw-ngaw ang tunog ng posas. Si Leo ay nakayuko lang, tila sumuko na. Tito, huling sigaw ni Marco. Magsisisi kayo. Hindi nyo kayang patakbuhin ang kumpanya nang wala kami. Isang malamig na ngiti ang isinagot ng Don. Mas maayos ang takbo ng kumpanya nang wala kayo. Sa katunayan, kayo ang sumisira dito. Kinaladkad ng mga pulis ang magkapatid palabas. Naiwan sa sala sina Don Enrique, Maya, at Mang Nestor. Tapos na. Buntong hininga ng Don. Hindi pa po. Umupo si Maya sa tabi niya.
May paglilitis pa po. At hinawakan niya ang kamay ng Don. Kailangan pa po nating ipagpatuloy ang therapy. Namasa ang mga mata ng Don. Miss Maya, salamat. Ako po ang dapat magpasalamat. Dahil pinagkatiwalaan niyo po ako. Kinabukasan, mas maagang naghanda si Maya sa rehab room. Handa ka na? Tanong ng Don, na mas maganda na ang kulay. Opo, Don Enrique. Masayang sagot ni Maya. Ngayon po, mag-eensayo tayong tumayo. Inalalayan ni Maya ang Don. Nung unay nanginginig, ngunit unti-unti, naging stable. Sige po, isang hakbang, humakbang ang Don. Hindi siya natumba. Magaling po! Isa pang hakbang. At isa pa. Sa loob ng 30 minuto, nakasampung hakbang sila. Salamat sa'yo, sabi ng Don. Habol ang hininga. Biglang bumukas ang pinto. Isang lalaking nakasuit ang pumasok. Don Enrique Elizalde? Sino ka? Ako po si Attorney Ramon Cruz. Inabot niya ang kanyang business card. Nandito po ako para tulungan kayo. Gusto ko pong siguraduhing mapaparusahan sina Marco at Leo. Bakit mo kami tutulungan? Isang mapait na ngiti. Ang kapatid ko po, namatay sa isang hit and run 3 taon na ang nakalipas. Ang may sala, isang anak mayaman. Nabayaran niya ang kaso, may langnangan. Ang naanangan, nabayaran niya ang kaso. Simula noon, mga kaso na laban sa mayayaman ang hinahawakan ko. Tumango ang Don. Sige, magtulungan tayo. Nagkamay sila. Ngumiti si Maya. Ngayon, kumpleto na ang kanilang panig. Isang linggo ang lumipas. Isang malaking pagpupulong ang naganap sa mansyon. Naroon ang mga kamag-anak ng pamilya Elizalde at mga board member ng kumpanya. Nandito kami para linawin ang lahat, sabi ni Marco. Ang ebidensya ay gawa-gawa lang ng caregiver na yan para makuha ang pera ni Tito. Nagbulungan ang mga kamag-anak, ngunit ipinakita ng abogado ang lahat ng pruweba, ang voice recording, ang CCTV footage, ang bank transfer, natigilan ang lahat. Lumuhod si Marco. Tito, patawad po. Patawad? Nanginginig na sabi ng Don. 4 na taon akong pinatay ninyo. Huminga ng malalim ang Don. Nandito tayo para ayusin ang shares ng kumpanya. Lahat ng shares ni na Marco at Leo ay babawiin ko. Hindi pwede, sigaw ni Marco. At tumingin ang Don kay Maya. Ibibigay ko ang 10% ng shares ko kay Miss Maya. Nagkagulo ang lahat. Nabaliw na kayo, Don Enrique. Itinaas ng Don ang kanyang kamay. Si Miss Maya ang nagligtas sa buhay ko. At hinawakan niya ang kamay ni Maya. Siya ang magiging bagong may bahay ng mansyon na ito. Natigilan ng lahat. Pati si Maya ay nagulat. Don Enrique, ano pong, pakasalan mo ako. Miss Maya. Seryoso ang tingin ng Don. Bumuhos ang luha ni Maya. Pero, isa lang po akong caregiver. Hindi. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Nabasag ang boses ng Don. At ikaw, ang mahal ko. Mahal ko rin po kayo. Humihikbing sagot ni Maya. Sa sandaling iyon, pumalakpak ang ilan sa silid. Sina Marco at Leo ay napaupo na lang. Sa sahig, talunan, mga guwardiya, utos ng Don. Palabasin niyo sila. Bawal na silang tumapak dito. 3 buwan ang lumipas. Isang magandang araw ng Mayo, sa hardin ng mansyon, naganap ang isang kasalan. Nakatayo si Maya sa harap ng salamin, nakasuot ng puting bestida. Hindi siya makapaniwala. Lumapit si Mang Nestor. Napakaganda niyo po, Ma'am Maya. Salamat po, Mang Nestor. Pumasok ang kanyang ina. Dinala mula sa care home. Kahit hindi siya nakikilala, hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang kamay. Ang ganda mong bata. Nay, ako po to. Si Maya. Ikinakasal na po ako. Niyakap niya ang ina. Tumugtog na ang wedding march. Inalalayan siya ni Mang Nestor na tumayong ama niya.
Pagbukas ng kurtina, nakita niya ang mga bisita. At sa dulo ng pasilyo, nakita niya siya, si Don Enrique. Nakatayo. Hindi nakasakay sa wheelchair. Nakatayo sa sarili niyang mga paa. Napahagulhol si Maya. Gusto kitang salubungin ng nakatayo. Mahal ko! Nanginginig na sabi ng Don. Pumalakpak ang lahat. Naging emosyonal ang seremonya. Nangako sila sa isa't isa na magsasama habang buhay. Ako, si Enrique Elizalde, ay tinatanggap kang si Maya de la Rosa bilang aking asawa na mamahalin at poprotektahan habang ako'y nabubuhay. Ako, si Maya de la Rosa, ay tinatanggap kang si Enrique Elizalde bilang aking asawa na sasamahan sa paglakad habang ako'y nabubuhay. Ngayon, kayo ay mag-asawa na. Nagpalakpakan ang lahat. Niyakap ni Don Enrique si Maya at hinalikan siya sa noo. Pagkatapos ng seremonya, magkahawak kamay silang naglakad pabalik sa mansyon. Mabagal ang lakad ng Don, ngunit sigurado. Kasabay niya si Maya, mula sa gate, sa hardin, hanggang sa pinto ng mansyon, naglakad sila. Pagpasok, sinalubong sila ng palakpak ng mga katulong. Congratulations, Don Enrique. Ma'am Maya, Ma'am Maya. Muling naiyak si Maya sa tuwa. Umupo sila sa sofa, magkatabi. Masaya ka ba? Tumango si Maya. Sobra po! Hindi ko po akalain na darating ang ganitong kaligayahan. Ako rin. Hinaplos ng Don ang kanyang kamay. Kung hindi kita nakilala, nasa dilim pa rin ako hanggang ngayon. Ngayon po, magkasama na tayo. Sumandal si Maya sa balikat niya. Habang buhay na po tayong maglalakad ng magkasama. Sa labas, palubog na ang araw. Ang pulang sinag nito ay yumayakap sa kanilang dalawa. 4 na taon na ang nakalipas mula sa madilim na gabi ng aksidente. Ngunit iyon pala ang simula para makilala si Maya. Para sa kanya, ang pagkatanggal sa trabaho ay hindi katapusan. Ito pala ang simula para mahanap ang tunay na kaligayahan. Kinabukasan, maagang nagising si Maya. Mahimbing pang natutulog ang kanyang asawa. Tumingin siya sa labas. Namumukadkad ang mga bulaklak. Nanay, nakikita niyo po ba? Masaya na po ang anak ninyo. Mahal ko. Tawag ni Don Enrique mula sa likod. Lumingon si Maya. Naglalakad ito papalapit. Nang walang saklay. Mag-isa po kayong naglalakad. Delikado po. Tumakbo si Maya. Kaya ko na. Dahil sa'yo, nagyakapan sila ng mahigpit. Sa labas, humuhuni ang mga ibon. Nagsimula na ang isang bagong araw at ang isang bagong buhay para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng dilim, sa wakas, dumating na ang liwanag. Kumusta ang ating kwento ngayong araw? Saan ka man naroroon, sana'y naihatid namin sa iyo ang isang piraso ng pag-asa. Ibahagi ang iyong kwento sa comment section. Mag-subscribe at i-like ang aming channel para sa mga susunod pang kwento. Maraming salamat sa iyong pakikinig.